Tama na. Huwag mong saktan si Mama. Sa susunod, ayaw pinag-iintay mo ako, ha? Pablo, nakatulog na kasi ako sa paghihintay. Akala ko hindi ka na naman uwi. Sasaktan ka ba? Pablo, aray po ako! Tama na! Alam mo ano akong nagagalit kapag sinasagot sa ulo ko, ha? Lalo akong nagagalit! Hindi na ako sasagot. Huwag ka na magalit pa. Parang awa mo na bitiwan mo ako. Nasasaktan ako talaga, Pablo! Tama na! Papatawan mo! Awa ka kay Pablo! Tama na! Panaginip. Hanggang ngayon, sinusundan ako ng nakaraan. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa puso't isipan ko ang lahat. Hanggang ngayon, napapanaginipan mo pa ang lahat? Oo, Elaine. Teenager na ako noon. Sinasaktan pa rin ni Papa si Mama. Mula trabaho, maglalasing siya at pag-uwi sa amin, konting pagkakamali lang ni Mama, nasasabunutan niya o kaya nasasampal. Pero matagal nang wala ang papa mo. At napoprovide mo naman ngayon lahat ng pangangailangan ni Tita Linda. Okay na kayo. I-let go mo na ang takot na nandyan sa puso mo. Elaine. O baka naman, hinihintay mo bumalik sa buhay mo yung naging crush mo nung high school ka pa. Matagal na yun. Baka hindi na niya nga ako naaalala. Pero siya naaalala mo. Hindi na. Yung totoo. Minsan. Pero, tsak na may pamilya na siya ngayon. After all, 40 na ako. At magkaedad naman kami, kaya malamang married na siya. Paano kung hindi pa? Bakit ba ipinagtutulakan mo akong maghanap ng boyfriend? Elaine, hindi ako mag-aasawa. Nangako ako sa sarili ko. Ilalaan ko ang buhay ko kay Mama. Malaki ang sakripisyo niya para makapag-aral ako sa college. I owe it to her na naging teacher ako. Parang wala naman akong matandaan na binawalan ka ni Tita Linda na mag-asawa. Hindi nga, pero choice ko to. Teka, ganun ba ang impact ng tatay mo sa iyo? Iniisip mong lahat ng lalaki tulad sa tatay mo. Elaine. Rosette, nang gabing ipagdasal mo sana langit na ang kumilos para hindi na magdusa ang mama mo. O hindi ba, tinulungan ka naman ng langit? Ilang araw lang ang lumipas, namatay si Mang Pablo habang natutulog dahil sa kanyang sobrang kalasingan. Oo, tama ka, Elaine. At inakala kong nakalaya na kami ni Mama sa takot na anumang oras masasampal siya o masasabunutan. Pero ang pumalit naman, na-depress si Mama. Hindi niya matanggap na basta na lang nawala si Papa sa amin. Pero okay na nga kayo ngayon. At saka bakit naman ako? Mabait naman ang napangasawa ko. Teka, wala ka bang pangarap na magkaanak? Tinan mo yung panganay ko, nasa kinder na. Di ka ba naiinggit? Hindi. Masaya ako sa kung ano ako ngayon. At kung anak lang ang hanap ko, ang dami kong anak dito sa school. Everyday nakikita ko sila at 58 silang lahat sa klase ko. Ay, naku, Rosette. Salamat sa pakikinig sa akin palagi, Elaine. Pero desidido akong hindi talaga mag-asawa. Bye, Miss Rosette! Oh, Jasmine, nandyan na ang sundo mo? Yes, miss. Nag-text na si Dad. Nasa parking na po siya. Okay, make sure sa guard ka susunduin ng dad mo para makita siya ng guard. Kabisado na ni Kuya Guard ang mga sumusundo sa inyo. Opo, miss. Bye po. Okay, see you tomorrow at pakisabi sa dad mo, huwag na siyang malilate ulit bukas. Kawawa ka naman ikaw na lang ang naiwan dito sa class. Opo, miss. Hi, Jazz. Sorry, nalate ako sa pagsundo sa'yo. Hindi agad natapos ang meeting sa office eh. Sabi ni Miss Rosette, yung homeroom teacher namin, huwag ka na raw magpapalit sa pagsundo sa akin. Miss Rosette? Ngayon mo lang nabanggit ang pangalan ng teacher mo ah. Hindi naman Santelo ang apelido niya? Hindi ko po maalala, Dad. Nasanay kami na first name lang ang tawag sa mga teacher. Pero nung first day namin sa klase, sinulat ni Ma'am sa blackboard yung full name niya eh. Teka, alam ko sinulat ko yun sa notebook ko. Okay, sige. Sa kotse ka na magbuklat ng notebook.
Tara na. Sabi mo kanina, di ba? Gutom ka na? Mamaya na yan. Ay, mabutit dumating ka na. Narito na naman si Nick. Na naman? Binasted ko na yan, Ma. Bakit nandito na naman? Uy, anong malay ko? Pakiharapan mo na't nagdala pa ng lutong pagkain. Nakakahiya. Sige po, ako nang bahala. Nick, lika, maupo tayo. Sige. Salamat, Rosette. Pasensya na ha. Alam kong pagod ka sa maghapong pagtuturo. Kaya lang, ngayon kasi ako nalibre para lumabas sandali at kumustahin ka. Naiintindihan ko, Nick. Pero kasi, Sasabihin mo na namang ibaling ko sa ibang nararamdaman ko para sa'yo. Ganun ba? hindi kasi talaga ako interesadong makipag-boyfriend o kahit mag-asawa pa. Rosette, ano bang ayaw mo sa akin? Mabango naman ako. Laging bagong paligo pag bibisita sa'yo. Yung gupit, ahit. Tingnan mo, pogi rin naman ako, di ba? Pwede ka ako sa commercial ng pang-ahit eh. Nick, Matipuno naman ang katawan ko Medyo kinulang nga lang ako sa height. Pero kapag ngumiti ako, kahit na mong makahiya, napapatiklop sa kilig. naku, tama na. Kakabagin na ako sa'yo eh. Di ba? Di ba? Di ba? Natatawa ka sa mga joke ko. Ibig sabihin, compatible talaga tayo. Masaya kang kaibigan, pero ayoko ng relasyon, Nick. Sorry, sa edad ko ngayon, hindi na talaga ako interesado. Kung kaibigan lang, pwede tayong manatiling magkaibigan. Pero sa ibang bagay, hindi talaga pwede, Nick. Sorry. Daddy! Mr. Rosette? Santelo? Charlie? Magkakilala po kayo? Oo, pero... Mr. Late ka sa pagsundo mo sa anak mo. Sana huwag namang umaabot ng 1 oras ang paghihintay ng bata. Kawawa si Jasmine, lagi siyang naiiwan sa classroom. Laging huling nasusundo. Pasensya na, Miss Rosette, kasi mahirap na. Mag-isa lang ako sa... Kung hindi mo siya masusundo, baka pwedeng si Mrs. ang sumundo para hindi naghihintay ang bata. Jasmine, hindi mo ba sinabing... Hindi, Dad. Hindi sinabi ang alin. Bakit ba kayo nagtitingin ng mag-ama? Ano ba yung hindi sinabi sa akin ni Jasmine? Rosette, it's been years. Kung wala ka namang gagawin, baka pwede ka naming i-invite ni Jasmine. Magmerienda tayo. Parang peace offering ko dahil late ko na siya nasundo at, well, after all these years, Rosette, marami akong gusto itanong sa'yo. Ha? Please, Miss Rosette, pumayag ka na po. Total, 2 naman tayo naghintay kay Daddy. Gutom ka na rin po. Ihahatid ka rin namin pagkatapos magmerienda. Para malaman ko rin kung... kung doon pa rin kayo nakatira. Charlie, hindi ba nakakahiya? Baka naghihintay ng mami ni Jasmine sa inyo? Wala na po si Mami. Paano wala na? Rosette, 5 years na akong biyudo. I'm sorry. No, it's okay. Siguro walang masama if we rekindle the friendship. Kakain po ba tayo o magkukwentuhan kayo? Sorry, Jasmine. Sige, payag na ako. Pero dahil lang kay Jasmine, ha? Okay lang. Tayo na. Sakay na kayo sa kotse. Gusto ko yung pinto. Thank you, Daddy. Salamat, Charlie. Jasmine, dito ka muna sa kotse ha. Ihatid ko sa gate ng bahay nila ang teacher mo. Opo, Dad. Salamat, Charlie, ha? Salamat sa merienda. Salamat. Inihatid niyo ako pa uwi. Okay lang ba kung minsan dalawin ulit kita na hindi kasama si Jasmine? Bakit? Para saan? For old time's sake. Hindi maganda ang paghihiwalay natin nung high school eh. Tapos na yon. Matatanda na tayo, Charlie. Past is past. So, pwede kitang bisitahin? Wala bang magagalit sa side mo? Biyudo na ako. At wala akong karelasyon ngayon. Wait. Nakalimutan ko. Baka ikaw Teka, nag-asawa ka ba? Miss Rosette ang tawag sa akin ni Jasmine. Obvious bang status ko? Oh, good. Anong good?
Teacher Rosette, marami pa tayong dapat pag-usapan. Sana isang araw makapag-usap tayo ng maayos. Ikaw ang bahala. O siya, sige na. Mag-check pa ako ng test papers ng mga bata. Okay, salamat nagkita ulit tayo. Masaya ako, Rosette. Sana ikaw rin. Anak, galing dito si Nick ang tagal naghintay. Pero pinauwi ko na. Baka ka kung may dinaanan ka pa't hindi ko alam kung anong oras ka uuwi. Pasensya na ma. Inimbita ako ng daddy ni Jasmine, yung estudyante ko. Nagmerienda lang kami, nagkwentuhan. Daddy ng estudyante mo? Inimbita ka? Bakit? Ma, naaalala mo yung classmate ko nung high school? Si Charlie, yung madalas kong kasama sa mga drawing contest. Nako, hindi ko na masyadong maalala. Siya yung daddy ng estudyante ko. Nagulat ako at siya pala yung parent na madalas na late sumundo sa anak. Pagsasabihan ko sana, pero nang malapitan ko na, namukhaan niya ako. At ganun din ako sa kanya. Kaya inimbita niya akong mag-snack kasama si Jasmine. Pero wag ka na ulit sasama sa parent ng pupil mo. Baka hindi magandang tignan. Lalaki siya, babae ka. Teacher ka pa naman. Ano na lang ang sasabihin ng misis niya? Biyudo na siya, ma. Si Jasmine mismong nagkumpirma. Ngayon ko lang din nalaman na matagal na palang walang mami si Jasmine. Ay nako, di lalo ka palang dapat mag-ingat. Teacher ka, anak. Baka pagchismisan kayo sa school, masira ang pangalan mo. Don't worry, ma. Maingat naman ako eh. Hindi ako papayag na masira ang maraming taong pagsisikap ko para maging art teacher sa eskwelahang yun. Goodbye, class! Goodbye, Miss Rosette! Nagmamadali ka, Jasmine. Baka mamaya wala pa ang daddy mo sa labas. Nandiyan na po siya. Chinek ko kung nag-text siya. Meron na pong text. Nasa parking na raw siya. Good. On time na ang pagsundo sa'yo. Bye, Miss Rosette! Bye! Ingat mga anak. Make sure wala kayong naiwan sa mga upuan nyo. See you tomorrow! Isang araw na naman ang natapos. Ang mga drawing ng mga pupil ko nakakatuwa. Sana wala sa kanilang makaranas ng naranasan ko nung nag-aaral ako. Lasing na naman si Papa. Kanina pa siya suka ng suka. Ay nako, naglasing ka na naman. Sana itigil mo ng paglalasing. Hindi mo na kaya ang sarili mo. Palagi na lang ganito. Kung hindi sila nag-aaway, nagsusuko na naman si Papa dahil sa kalasingan. Hindi ko na ito matatagalan. Mama! Rosette, matulog ka na uli, anak. Sige na. Gising po, magaling ko, anak. Anak, sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Bakit ganyan ang magkakatingin mo sa akin, ha? Parang nalilisik ang mga mata mo, ha? Ha? Hindi ako makatulog. May klase pa po ko bukas at... Nakikiusap ako, anak. Sige na, huwag ka na makialam. Hanggang kailan ka ganyan, Papa? Palaging lasing at nagwawaldas ng pera. Ikaw lang inaasahan namin ni Mama. Maloko ka ba? Rosette, tama na, anak. Baka pati ikaw ay masaktan. Sige mo. Huwag ka na makialam. Huwag ka sa kwarto mo. Sige na. Loko to, ha? Kahit anong pilit kong kalimutan, kapag mag-isa na ako, bumabalik ang lahat ng alaala. Hirap na hirap akong mag-aral noon. Madalas wala akong tulog pagpasok ko sa school dahil palaging maingay at magulo sa bahay. Yun ang ayokong maranasan ng magiging anak ko. Kaya ayokong mag-asawa. Kaya ayoko nang magmahal ulit. Miss Rosette, Ha? Charlie! Anong ginagawa mo rito? sinundo ko sa tamang oras si Jasmine, ha? I hope may nagawa akong tama sa araw na to. Oo, salamat. Para sa anak mo yon. Salamat sinundo mo siya on time. Sumaglit ako rito sa classroom para ibigay ito. Chocolate and flowers. Para saan? Tapos na ang birthday ko. Just to make up for all the lost years. Makeup for what? Mag-usap tayo kapag nasa bahay ka. Please, tanggapin mo. Pero, Marami akong gustong sabihin. This is not the right time. Salamat at pinakikiharapan mo ka ng maayos. Isang araw sana makapag-usap tayong dalawa. bakit para sa'yo, Ma? Parang madali mong nakalimutan ang mga pasakit na bigay sa'yo ni Papa. Anak, bakit ko papahirapan ang sarili ko? Nagdusa na ako nung buhay siya. Ngayong wala na siya, hahayaan ko pa rin bang pasakitan niya ako?
dahil sa alaala ng nakaraan? Sana ganyan din po kadali sa akin. Hanggang ngayon ba naman nandyan pa ang galit sa puso mo? Lagi ko pa rin pong naaalala ang mga gabing hindi ako makatulog. At pagdating naman sa school, napapansin ng teacher ko ang mga grades ko. Bumababa. Sa artwork lang ako magaling. Sa art na ilalabas kong frustration ko, ang lungkot at galit ko. Rosette, isa ka ng teacher. Successful sa pinili mong karera, anak. Huwag mong hayaang itali ka ng nakaraan at pigilan kang humakbang tungo sa mas magandang kapalaran. Ma, Hindi magtatagal. Mawawala ako sa mundong ito. Ayokong iwan kang mag-isa. anong ibig niyong sabihin? Huwag mo nang paulit-ulit na alalahanin ang nakaraang kalupitan sa akin ng iyong ama. Anak, hindi lahat ng lalaki ay ganon. Ang kapalaran ko ay hindi mo kapalaran. Huwag ka sanang matakot magmahal, anak. Pumili ka ng lalaking matino at karapat-dapat sa iyo. Payag akong mag-asawa ka. Ayokong tumanda kang dalaga Ma, please. Huwag mo akong ipagtulakan. Wala akong nagugustuhang lalaki. Malayo sa isip kong pag-asawa. Kung kapalaran kong tumanda na mag-isa, tanggap ko na yan. Pero hanggat buhay ka, aalagaan kita. At pipilitin kong ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Sinik na naman siguro yan. Ako na, Ma. Paaalisin ko na. At gusto kong magpahinga ng maaga. Rosette, good evening. Charlie, anong ginagawa mo rito? Sorry, medyo gabi na yata. 8:45 na ng gabi, Charlie. Gabi na ba yon? Oo, maaga pa ako gumigising. Dapat 5:30 ng umaga nasa school na ako. 6 ng umaga ang flag ceremony. Sorry. Sige, babalik na lang ako ibang araw. Sorry rin. Kung Sabado kaya ako bumisita, okay lang ba? Okay lang. Kahit anong oras kapag Sabado. Andito lang ako sa bahay. Pero Ano? ano bang dapat nating pag-usapan? Hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo Matagal na yon. Maraming taon na ang nakalipas. Hayaan mo na yon. Pero gusto ko magpaliwanag. Okay, sige. Sa Sabado na, pwede? Sige, thanks. Good night, Rosette. Mabuti na lang hindi bumisita ngayon si Nick. Pinuntahan niya ako sa school kanina. Dinalhan niya ako ng lutong pagkain. Ay, napaka-thoughtful. Ano pa bang ayaw mo sa kanya? Wala po. Basta ayokong magkaroon ng commitment. My commitment is only to you, Ma. Wala nang iba. Pero Rosette, Napag-usapan na natin to, Ma. Ikaw at ang mga pupils ko, kayo lang ang focus ko sa buhay. Ang pagtuturo at ang pag-aalaga ko sa'yo. Kaya matulog na tayo. Antok na ako talaga, Ma. nakita ko yung nagbigay sa'yo ng chocolates and flowers nung isang araw. Sino yun? Hindi si Nick yun, Daddy ni Jasmine, estudyante ko. Oh, wow! Bakit ka binigyan ng flowers? Natuwa lang siya. After so many years, muli kaming nagkita. So, kahit pa naman hater kami, naging ka-on ka. At mukhang ito yung daddy ni Jasmine, am I right? Hindi, Elaine. Mahabang kwento. Ikwento mo naman sa akin. Naintriga ako bigla. Pero... Sige na. Malapit na yung susunod nating klase. Ikwento mo naman kahit konti lang. Magkaklase kami nung high school. Charlie ang pangalan ng dad ni Jasmine. Wala akong kaibigan. Loner ako noon dahil sa problema namin sa bahay. Pero mahilig akong mag-drawing. Siya lang ang nakipagkaibigan sa akin. Pinahiram niya ako ng mga drawing and art materials na hindi ko kayang bilhin. Pareho kami ng hilig. Sumasali kami sa mga art contest. Hanggang niligawan niya ako. Puppy love mo? Akala ko, Elaine, iba siya. Akala ko, love niya talaga ako. Anong nangyari? Ayoko nang pag-usapan. Naman Nagkwento ka na tapos hindi mo tinapos. Mag-uumpisa ng klase natin. Tayo na, tsaka na yung kwentuhan.
Rosette. Nick, may dala ka na namang pagkain? Oo, pero merienda mo to for a change. Merienda naman ang dala ko, siyempre. Baka nagsasawa ka na doon sa minudo. Gumawa ko ng mahablangka. Ito yung ginataang bilo-bilo. Ako siguradong masarap to. Ay, siyempre masarap yan. Niluto ko yan sa pagmamahal eh. Nick, alam mo naman, di ba? Ay, ano ka ba naman? Di ba sinabi ko naman sa'yo, hanggat hindi kita nakikitang ikasal, patuloy ako naman niligaw sa'yo. Oh, sige na, kunin mo na to. Mainit pa yan. Ginataan yan. Salamat. Teka, ilalagay ko sa mesa. Sige. Mainit nga. Alam mo, Rosette, may naikwento sa akin yung guard dun sa gate nitong school. Naikwentong ano? Sabi niya may bumibisita raw sa yung nung isang araw may nagpunta raw dito sa classroom mo. Dinala ka raw ng bulaklak. Classmate ko yun nung high school pa. Matagal ko na yung kilala. Classmate. Nililigawan ka ba? Hindi. Bakit binigyan ka ng flowers? May kasalanan siya sa akin nung high school pa kami. Kala niya makukuha niya ako sa bulaklak. Siguro. May gusto siya sa'yo. Paano niya nalamang teacher ka rito? Teka, iniimbestigahan mo ba ako? Ay, malapit ng susunod kong klase. Sa tingin ko, Nick, wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Teka. Kaya pasensya na. Kailangan ko nang pumunta sa classroom. Salamat sa merienda, ha? At kung pwede lang, Rosette. Nick, kung may mahanap kang iba, ibaling mo na sa kanyang panliligaw mo. Daddy, pupuntahan natin sa Saturday si Miss Rosette? Oo, Jasmine. Okay lang ba sa'yo? Opo, mabait po si Teacher Rosette. Magaling pang mag-drawing, parang ikaw po, Daddy. Magaling talaga siya. Madalas tuwing sasali kami sa art contest, kundi ako pangalawa, pangatlo lang ako sa awards. Wow, matagal na po kayong friends ni Teacher Rosette? Oo, dati. We lost touch after high school. Ah, Okay lang bang makipag-friends ulit ako sa kanya? okay po, Dad. Approve. Gusto mo po tumambling pa ako? Puro ka talaga kalokohan. Teka, alam po ni Miss Rosette, pupunta tayo sa kanila bukas? Oo naman, anak. Sorry ngayon ko lang nasabi sa'yo. Pero pwede tayong mag-mall pagkagaling sa kanila. Siya ba yung sinasabi mong Charlie? Classmate mo nung high school? Opo, ma. Natatandaan mo na? Ay, hindi ako sigurado. Okay lang, ma. Isinama niya si Jasmine, yung anak niya na estudyante ko. Bakit daw sila narito? Nakikipagkaibigan. Nakikipagkaibigan? O nililigawan ka ulit? Anong nililigawan ulit? Baka kasi naging kayo nung high school. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Hindi, ma. Classmate lang talaga kami noon. O siya, sige, ikaw ang bahala. Harapin mo natin paghahanda ko kayo ng merienda. Ayoko maglihim kay Jasmine kaya sinama ko siya. Masayahing bata si Jasmine. Kahit sa school, madali siyang makipagkaibigan. Gustong-gusto niya kapag tinuturuan ko siya ng drawing techniques. Mana siya sa ating dalawa. Mahilig mag-drawing. Sa atin? O sa'yo? Baka sa'yo lang. Anak mo kasi yan eh. Jasmine, gusto mong i-explore ang garden ni na Miss Rosette? Bakit gusto mo akong lumabas, Dad? Ako una nagtanong. Baka lang gusto mong i-explore ang garden ni na Teacher Rosette. Okay, basta kapag may merienda na, tawagin mo ako, Dad, ah. Oo naman. Miss Rosette, sa garden po muna ako. Okay, Jasmine. Bakit mo pinalabas si Jasmine? Kasi hindi ko masabi yung gusto ko sabihin. Tungkol pa rin ba to nung high school tayo? Rosette, hindi ako nakapagpaliwanag. Alam kong nakaraan na yon. Marami nang nangyari sa buhay natin. Nakagraduate tayo, nakapag-college. At nakapag-asawa ka. At naging anak niyo si Jasmine. May kanya-kanya na tayong buhay, Charlie. Mukha namang masaya ka. Sa kung anong meron ka ngayon. Bakit pa natin babalikan ang nakaraan, di ba? Gusto kong balikan dahil bigla mo na lang akong iniwasan hanggang nakagraduate tayo sa high school. Hindi mo na ako kinausap uli. Tingin ko, alam mo ang dahilan, Charlie. Sinabi sa akin ng barkada ko na baka narinig mo silang nagbibiroan tungkol sa... Tungkol sa pustahan niyo? Na kapag napasagot mo ko, panalo ka.
Narinig mo nga. Oo, at hindi ako confrontational. Mana ako kay Mama, duwag. Mas pipiliin kong tumahimik kesa i-confront ang nakasakit sa akin. Rosette, Hindi ko mabilang kung ilang gabi kong iniyakan ang narinig ko. Paulit-ulit kong naririnig sa isip kong tawanan ng mga barkada mo. Nagpustahan kayo na para akong isang premyo, na ang lahat, laro lang pala sa'yo. pero sana sinabi mo sa akin dahil mali ka. Anong mali sa narinig ko? Ang alam kong mali, yung naniwala ako at nagtiwala. Rosette, Yung naniwala kong iba ka sa tatay ko. Hindi ka man lasenggo tulad niya, wala ka ring puso. Sa bata nating edad, nagawa mong makipagpustahan na parang walang masasaktan, na parang isa akong piraso ng laruan na walang pakiramdam. Rosette, maling-mali ka. Nasaktan din ako nang iniwasan mo ko. At hindi mo na ako kinausap. May gusto kong aminin sa'yo noon pero hindi mo ako binigyan ng chance na masabi to sa'yo. Ano pa bang dapat ipaliwanag, Charlie? Kinumpirma lang ng nangyari sa atin at tama lang na manatili akong mag-isa. Kung hindi ka man lasenggong tulad ni Papa, may isang bagay na pareho kayo. Pareho kayong hindi marunong magmahal. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi na ako ulit magtitiwala kahit kanino. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng chance na magpaliwanag? Mali ang iniisip mo tungkol sa akin. Tapos na yun, Charlie. Huwag na nating balikan pa. Pinagsisisihan ko nasaktan kita. Okay na ako ngayon. Pero dahil iniwasan mo ko noon, meron akong hindi nasabi sa'yo na gusto ko sanang malaman mo. Dad, look! Jasmine, ano yan? Ang bato sa garden ni na Miss Rosette, may drawing, may artwork. Tingnan mo, Dad! Magka-partner ang dalawang bato. May painting ng prinsipe tong isa at prinsesa naman tong isa pa. Rosette? Oo, Charlie. Tamang nakita mo. Ako ang gumawa ng artwork na yan. Ikaw po, Dad? Ibinigay sa akin yan ng daddy mo. Wow! Ano pong ibig sabihin nito, Daddy? Bakit po may gift kang ganito kay Miss Rosette? Assignment kasi namin yun noon, Jasmine. Ang lagyan ng design ng bato. Wala akong maisip na design kaya prinsipe at prinsesa na i-paint ko. Bakit na kay Miss Rosette to? Ay, kasi... Dapat sabihin mo kung ano yung sinabi mo sa akin para hindi ka nahihirapang magpaliwanag. Ikaw, Dad, hindi pala totoo ang reason mo. Okay. Ito ang totoo. Ako yung prinsipe. Si Miss Rosette yung prinsesa. At kaya ko yan binigay sa kanya. Siya kasi ang prinsesa ko noon. Uy, grabe! Jasmine, nasa high school pa kami noon. Wala na yun. Oh, alam mo na. Okay na. Okay, Dad. Ibabalik ko na to sa garden sa dating pwesto nito. Rosette, hindi mo tinapon yung mga bato kahit nagalit ka sa akin? Masyadong maganda yung artwork para itapon. Pero ako tinapon mo nang ganun na lang. Charlie, sino bang unang nagtapon kanino? Hindi kita tinapon. Ako hindi mo binigyan ng chance na magpaliwanag. Nang malaman kong pinagpustahan nyo lang pala ako ng barkada mo, nasaktan talaga ako. Akala ko, pinahalagahan mo talaga ako eh. Magkasundo tayo, napaka-sweet mo sa akin. Hinahatid mo ko pa uwi, lahat ng art material na meron ka pinapahiram mo sa akin. Minsan binibigay mo na nga eh. Gusto kong gawin yun para sa'yo. Pero nang magalit ka sa akin, kahit anong pakiusap ko mag-usap tayo, hindi mo ako pinagbigyan. Alam mo ba kung gaano katagal kong iniyakan ang ginawa mo sa akin? Hindi ko alam. Hanggang college. May mga gabing naiiyak pa rin ako kapag naaalala kita. Ako, hindi mo ba tatanungin kung anong naramdaman ko nung iwasan mo ako? Hindi. Dapat ko pa bang malaman? Rosette, gusto kong malaman mo na nasaktan din ako. Paano ka masasaktan? Pinagpustahan niyo nga lang ako. Lahat biro lang sa'yo, nakaplano. Kailangan mapatunayan mong mapapaibig mo ako. Okay, nung umpisa, ganun ang plano. Pero habang nagtatagal at naging close tayo, na-realize ko na totoo ang feelings ko sa'yo noon. Kaya nang bigla mo akong iwasan, nasaktan din ako. Mulahin mong lelong mo. Lagpas 40 na ako, Charlie. Kung noon nabola mo ko, ngayon hindi na. Lagpas 40 na nga tayo, kaya bakit pa tayo magbobolahan? Kaya nga, tigilan na rin natin ang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Tapos na yon. Talaga bang tapos na? Charlie, matatanda na tayo. Pero hindi mo tinapon ang artwork ko sa mga bato. May kahulugan yun. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang hilig ko sa artwork. Hindi ko itinapon yun.
Dahil maganda ang pagkakapinta mo. Pero wala ka pa ring asawa or boyfriend. By choice. Ayoko. At wala akong planong mag-asawa. Hindi kaya dahil nasaktan kita? Charlie, wala na yon. Nakaraan na nga, hindi ba? Paulit-ulit lang tayo eh. Kung talagang napatawad mo na ako, meron lang akong isang tanong sa'yo. Ano? Pwede ko bang dugtungan ng naumpisahan ko noon? Dugtungan na paano? Naging close tayo noon nang magalit ka sa akin. Oo nga, pinagpostahan ka namin ng barkada ko pero naging totoo na ang feelings ko. Yun ang bagay na hindi ko nasabi sa'yo kasi nagalit ka na sa akin eh. Kaya sana ngayon, bigyan mo ko ng chance na makabawi, na mabura sa isip mong mali mong iniisip tungkol sa akin. Mukhang seryoso rin sa'yo ang daddy ni Jasmine. Ma, pati ba ikaw? May nakaraan pala kayo, hindi mo man lang naikwento sa akin. Dahil ayoko siyang pag-usapan. Alam mo anak, sa nakikita ko, hindi ka kay Charlie galit, kundi sa papa mo. Ma naman. Ayaw mong buksan ang puso mo dahil sa loob niyan, sobrang galit mo pa rin sa papa mo. Natatakot ka na sa bandang huli. Maging katulad din ng papa mo ang kahit sinong lalaking mamahalin mo. Tama ka, Ma. Ang puso ko hanggang ngayon, punong-puno ng alaala ng kalupitan sa'yo ni Papa. Binagdala mo ka! Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Hindi mo na nga ako binibigyan ng pera kung makautos ka pa para mo akong alila! Kala mo ka? Ha? Sobra ka na! Ano? Ting bagay palagi ka nakasampal! O bakit? Ha? Ano ka? Aray ko! Tingnan mo yung braso ko! Walang hiya ka! Kaya lang kami kumakain at nakakaraos pang mag-ina. Ay dahil sa tulong ng mga kapatid ko! Pagkatapos uuwi ka rito, magpapahain ka na akala mo ay iniwan kang pamalengke! At sa konting pagdadabog, nakasampal ka agad! Sabi ko ka! Sandali ka ba? At tuwing aawat ako sa inyo, sinasaway mo ko. Ayaw mong pati ako masaktan. Pero malalim ang sugat sa akin. Puro galit pa rin ang narito sa dibdib ko. Anak, matagal nang wala ang papa mo. Bago ka pa makagraduate sa high school, binawian siya ng buhay dahil sa kanyang malimit na paglalasing. Mula noon, unti-unti na paayos ang buhay natin hanggang naging ganap kang teacher. Pwede ba, anak? Buksan mo na yung puso mong nakakandado para makalabas na ang lahat ng galit at puot na nandyan. Magkaroon ng space ang sino mang magmamahal sa iyo at lalaking mamahalin mo rin. So, may nakaraan nga pala kayo. Kaya naman pala ganun siya kapursige na mag-sorry sa iyo. Tama ka, Elaine. So, paano na si Nicky Boy? Sino Nicky Boy? Si Nick! Yung may-ari ng restaurant na matagal lang nanliligaw sa'yo. Wala talaga siyang pag-asa. Paano naman kasi pala matagal lang nabihag ng ibang puso ng kaibigan ko. Anong nabihag ng iba? Sa tingin ko, Rosette, may feelings ka pa rin sa daddy ni Jasmine. Wala na. Uy, wala na daw. Pero ang mga mata, nag-spark. Elaine! Umamin ka na, no? Totoo. Nung nagkita ulit kami sa parking area, natuwa ako na nalungkot. Tapos nung nalaman kong biyudo na siya, natuwa ulit ako. Pero natakot din ako. Ay, ano ba yan? Bakit ka naman natatakot? Paano kung sa simula lang siya mabait? Paano kung kapag mag-asawa na kami, maging katulad siya ni Papa? Ay, nako. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi pare-pareho ang mga lalaki. Kita may napangasawa ko, napaka-ideal. Una siyang umuuwi para magluto ng hapunan namin. At kapag may overtime siya, ite-text niya kagad ako para daw ako na munang magluto. At tuwing anniversary naman namin, lagi siyang may surprise sa akin. Alam mo kapag nag-aaway kami, lagi siyang nagsusorry. Kahit ako mali. Unfair naman yun. Alam ko, pero ganun siya kabait. At kung bibigyan mo si Charlie ng chance, pwede mo rin naman siyang kilalanin muna ng gusto bago mo talaga tanggapin. Rosette,
Huwag mo lang basta isara ang puso mo. Nag-aaya si Jasmine manood ng sine. Pwede ba kitang isama rin? Ano naman ang panonoorin nyo? Siyempre yung pwede sa bata. At pagkatapos pwede tayong mamasyal o kumain sa labas. Sabihin mo lang kung saan mo gusto. Gusto ba ni Jasmine na kasama ako? Baka ikaw lang may gusto na isama ako. Gusto mo ba tawagan ko siya? Naroon siya kina tatay. Siya ang tanungin mo para mawala ang duda mo sa akin. Mas mabuti pa nga. Teka lang, may bisita yata si Mama. Hi, Rosette. Salamat, narito ka. Ilang araw akong hindi nakabisita. Nag-catering kami. Sunod-sunod at may bisita ka yata. Tanaw ko mula rito sa pintuan niya. Si Charlie, yung classmate ko nung high school. Teka, di ba siya rin yung nagbigay sa'yo ng mga bulaklak? Oo, halika tuloy ka. Hindi na. Babalik na lang ako kapag wala na siya. Ayaw mo ba siyang makilala? Para ano? Para masaktan lang ako? Nick, wala naman tayong relasyon. At siya, bumibisita rin lang sa akin. Rosette, kahit na. Hindi bale. Ito nga pala. Bagong menu namin yan sa restaurant. Ano to? Sige na, buksan mo na lang. Sige na. Babalik na lang ako sa ibang araw, ha? Nick, teka lang. Rosette, sino yung bisita mo? Manliligaw. Matagal na siyang nanliligaw. Laging may dalang pagkain. May restaurant kasi. Nakita ka niya kaya umalis na. May karebel pala ako. Lalo ko pala dapat pagbutihin ang panliligaw. Charlie, sana hindi ka kaagad mag-assume na porke pinakikiharapan kita, may maaasahan ka na. Sa edad ko ngayon, talagang ayoko nang mag-asawa pa. Hindi ko alam kung merong makakapagpabago pa ng pasya kong yun. Narinig mo ko, Charlie. Mabuti ang pakitungo ko sa'yo dahil kay Jasmine. Nakikita kong masaya siya kapag magkakasama tayo. At ayoko maapektuhan ang pag-aaral niya kung basta kitang iiwasan. Galit ka pa rin sa akin. Hindi na. Ayoko lang umasa kang may pupuntahan ng pagsama-sama ko sa inyo ni Jasmine. Rosette, it's okay. Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa panliligaw ko. Let's just remain friends para kay Jasmine. Ang saya po rito sa park. Sana lagi ka namin kasama, Miss Rosette. Baka hindi pwede. Paano kung magmahal na ulit si daddy mo? Magkakaroon ka na ng bagong mommy. Ikaw pong gusto kong bagong mami. Jasmine, Pwede po bang dito ako sa gitna nyo ni Daddy? Tapos hahawakan ko mga kamay nyo. Isa kay Dad at yung kamay mo, Miss Rosette. oo, sige. Ayan po, para tayong family. May mami, may daddy, at ako yung cute na anak. Oh, Rosette, hindi ko siya tinuruan yan, ha? Siya talaga yan. Ganyan talaga kabibo si Jasmine. Pero Dad, nagugutom na ulit ako. Maglakad-lakad pa tayo para pawisan ka muna bago tayo kumain ulit. Pero ako naman ang taya, Pero... Please, Charlie. Gusto kong share tayo sa gastos. Okay. Kung mahal mo si Jasmine, napamahal na rin siya sa akin. Hindi mo gusto ang nararamdaman mo? Bakit? May sakit ka ba? Ma, hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung tungkol kay Charlie. Ay, naku, ang anak ko. Mukhang umiibig na nga. Ma, pinipilit ko namang labanan at pigilan. Pero kahit nung high school pa kami, talagang may feelings na ako sa kanya. Kaya siguro never mong nagustuhan si Nick. Dahil si Charlie pa rin ang gusto mo. Ma, Anak, biyudo na siya. At kung mahal mo pa, huwag mo nang patagalin ang paghihintay niya. Mahigit 40 ka na. Huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo. paano po kung... Kung mag-aasawa ka, Opo. o edi dito kayo tumira. Para hindi ako nag-aalala at hindi mo rin ako inaalala, anak. Tandaan mo, gusto kong maranasan mo ring magmahal.
Gusto kong mawala man ako. Panatag ang loob kong may kasama ka at may magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Nang higit pa sa pagmamahal at pag-aalagang ibinigay ko sa'yo. Ma, ayokong sinasabi mo yan. Iyon ang totoo, anak. Ayokong tumanda kang nag-iisa at malungkot. Kaya sana, huwag mong sayangin ang panahon. Kung si Charlie na talaga, huwag mo na siyang pakawalan pa. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Bakit tinawagan mo ako at pinapunta rito sa inyo? Teka, sasagutin mo na ba ako ng oo? Hindi, Nick. Ha? Pero may sasabihin ako sa'yo. Ayokong sa iba mo malaman dahil kahit papano, matagal na tayong magkaibigan. Masasaktan ba ako sa sasabihin mo? Tungkol ba to kay Charlie? Oo, tatanggapin ko na siya. Tatanggapin ng ano? Alam mo na yon. Aray ko naman. Masakit naman nun. Sorry, pero hindi ko pala talaga siya nakalimutan. Nasaktan ako noon, oo, pero na-realize ko na may feelings pa rin ako para sa kanya. Rosette, sure ka na ba? Hanggang friends na lang ba talaga tayo? Oo, Nick. Ano ba Hindi yan? natuturuan ng puso. Sana, balang araw, matagpuan mo rin yung babaeng talagang para sa'yo. Si Jasmine tumatawag. Hello? Miss Rosette, si Daddy nasa ospital po. Ha? Bakit? Saang ospital? Hindi ko po alam. Pupuntahan namin siya ni Lolo. Sabihin mo sa akin kung saang ospital. Pupunta rin ako ron. Naaksidente ang service van ng company nila. 4 silang sakay. Si Charlie, walang malay na dalhin dito sa ospital. Hinihintay ko pa ang result ng lahat ng lab test na ginawa sa kanya. Sa ngayon, nasa ICU siya at inoobserbahan namin. Yung 3 pa niyang kasama, naka-confine na. Pero ligtas na sila. Naiintindihan ko po, Doc. Miss Rosette! Jasmine, halika! Halika! Si Daddy po! Don't worry, magiging okay siya. Alam kong magiging okay siya. Gusto ko po siyang makita. Doc, can we at least talk to him to assure him na narito kami? Nandito kami. Okay, sige. Pero hindi kayo pwedeng magtagal sa loob, ha? Yes, Doc. Salamat. Halika na, Jasmine. Daddy, hindi na pong mata mo. Narito po kami ni Miss Rosette, ang teacher ko. Shh! Lakasan mo ang loob mo, Jasmine. Just tell him you love him at maghihintay tayong gumaling siya. Opo, Daddy. Opo. Maghihintay lang po kami. Doon lang kami sa labas. Babantayan ka po namin. Charlie, payag na ako. Tungtungan natin yung kahapon, yung totoo na, yung seryoso na. Kaya please, pwede ba? Kung naririnig mo ko, eto kami ni Jasmine. Nandito lang kami. Kaya please, ako naman ang bigyan mo ng chance ngayon. Ma! Tumawag ang tatay ni Charlie. Nagkamalay na siya. Pupunta muna ako sa ospital. O ay mag-ingat ka. O baka may maiwan ka, yung bag mo, ang cellphone mo, yung gamit mo. Dala ko lahat, Ma. Sige po, kailangan ko makita agad si Charlie. Miss Rosette! Ay, Mami pala! Jasmine, gising na nga siya. Opo,
Sabi po ng doktor, bukas pwede nang ilipat ng room si Daddy. Rosette, Hawakan mo po ang kamay ni Daddy. Oo, Charlie, andito na ako. narinig ko lahat. Lahat ng sinabi ni Jasmine. Ang sinabi mo. Totoo yun. Seryoso na ako. At seryoso rin ako sa'yo. Sana gumaling pa ako. Charlie, hindi pa tayo nag-uumpisa, mawawala ka na. Hindi ako mawawala. Tulad ng hiniling mo, nakiusap ako sa langit na bigyan tayo ng chance. Charlie, At hindi ko sasayangin ang chance na to. Tinanggap mo ang offer ni Nick na siya mag-catering sa kasal natin? Baka lasunin tayong lahat nun. ano ka ba? Kaibigan ko yun. Malaking discount ang in-offer niya. Hindi na ako tumanggi kasi baka lalong magdamdam. Sigurado ka ba? Paano kung pumalpak? Negosyante si Nick. Hindi niya sisirain ang reputasyon niya dahil lang hindi naging kami. Oh, sige basta sinabi mo yan. Pero kung hindi naman okay sa'yo... Sinabi mo na okay siya, okay na rin sa akin. Salamat, Charlie. Ako ang dapat magpasalamat. Binigyan ako ng langit ng isa pang chance para mahalin ka. Ako rin. Akala ko hindi na talaga ako makakapag-asawa. Pero muli tayo nagkatagpo. At lagpas 40 na ako. Baka hindi na kita mabigyan ng anak. May Jasmine na tayo. Sa kanya natin ilalaan ang lahat ng plano natin. Paano si Mama? Si Mama, hindi ko nakalimutang hiniling niyang doon tayo tumira sa bahay niya. Pero baka pwedeng siya nang lumipat sa magiging bahay natin para sama-sama na tayo. Kung anong mabuti sa tingin mo, okay na sa akin. Rosette, I love you. Hindi kita paiiyakin. Promise yan. I love you too, Charlie. Salamat. Ipinakita mo sa akin na hindi lahat ng lalaki tulad ni Papa. Na hindi ako dapat matakot mag-asawa. Talagang hindi dapat. Dahil iba ako sa kanya. Nasaktan man kita noon. Hindi ko naman yung sinasadya. At habang magkasama tayo, araw-araw kong patutunayan sa'yo na itong second chance na binigay mo sa akin, hindi mo pagsisisihan. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.